Much direct at sa lahat ng mga nag-isip nito. Thank you so much, Sir Alex. Thank you. Monsi, kung na Bisaya word na mag-describe kay Direk Lauren, ano yung one Bisaya word that would describe Direk? Siya ang kusog. Kusog. Bisaya, wala. Kung mga Bisaya pa ito nag-audience ngayon, talagang mag-react na sila pero kay mga Tagalog, pero sobrang salamat, I love you kayo. Ang kusog is parang lakas. Kasi siya talaga ang lakas talaga. Kasi kung wala si Direk Lauren, wala akong lakas dito sa ABS. Kaya siya ang aking kusog dito sa ABS. Kusog. Thank you. Yeah. Salamat. Okay. Well, if you think guys na nakita nyo na lahat, well, marami pa kaming mga surprises and dapat yung abangan, mga kuwantuhan natin with our Kuwan Team LA. Kaya naman, let's all watch this. Sobra ating mga coalitions na mga Tagalog kasi yung ating mga coalitions dito, grabe ang suporta nila kahit mga Bisaya, ito na show. Yes. What can you say about the trailer, Ma'am? Grabe ang trailer ba? Pag mabuo na pala no, parang akala mo talaga may show na no. Pero nung ginawa namin, parang akala ko na nagchismisan lang sa kanito. Pero talagang nabuo na siya. Thank you so much siyempre sa team Kuan on One, sila Sir Alex, grabe sila Ma'am Fran, sila Prexy, grabe yun. Uy, hindi ko talaga makapaniwala talaga na this is happening. Ayan pa sila Ma'am Judy, na talaga, pero ang kanimagod mga Bisaya, mga Bisaya, alam mo naman kami mga Bisaya, pag nakita kami, isa daw pinag-usapan namin ba, pag nakita kami, para kami matagal na magkakilala, pero hindi naman kami magkakilala kung mga Bisaya. Ya, siguro 2 hours na usapan, pwede ka na mangutang. So parang yun ang sinabi ko doon na sa mga Bisaya na mga, thank you kaayo sa inyo ha, I really appreciate your kuan. So, gusto ko rin i-comment yung nagsasubtitle, Ma'am Shi. Oo, Kasi subtitle. from Bisaya to Tagalog ay na-translate. Correct ko ang subtitle sa una kay kanang Bisaya mi mag-adjust mi karon ang mga Tagalog i-subtitle sa Tagalog. Siya na. Dili ta kiat-kiat ang mga Bisaya ko andyan mga Bisaya. Salamat kaayo sa inyo. Huwag kayong mag-alala kasi kanang ito kasi super akong nahabi ito na show na ito kasi ay magtanong pa para si Kuan. Okay, hindi ka na happy sa show kasi. Super kasi nga Bisaya kay from may kuan ba original? Kaya ba? Parang kung saan ako nakatira talaga, kung saan ako. So, kasi siyempre ako, ayoko talaga na mag-show ng ganito, kaya na solo, kaya mahiya di ako. Kung ako unang magtanong sa sarili ko kung deserving ko ba? Siyempre ako, ang sagot ng sarili ko, hindi ko deserve. Pero dahil nga sinabi na Bisaya, parang doon ako Close to pero heart. kasi kung Tagalog, hindi ko talaga kukunin kaya hindi ko man pwedeng iba-iba sa heart ko bang aking mga mamshi. Si Mamshi Jo, si Mamshi Reg. Kung baga sa puso, hindi ko pwede magganyan-ganyan mo rin mga show ng sarili kong talk show. Hindi pwede. Kasi meron kaming magandang buhay pa din. So ito, only for Bisaya. Doon ako kasi Bisaya is very close to my heart. Yes. Parang lungs na siya kasi close to na siya. Okay, go. Ganda ng message mo, Ma'am Shi. Diyan na po natatapos yung press Ay! conference. Hindi pa natatabi ng tanong dito. Akala ko, eto na, may magme-message sa'yo today. Oo, talaga namang, despite of his very hectic schedule, nandito na nga. Let's call on Direk Lauren, our head of ABS-CBN TV Production and Star Magic for a message para kay Ma'am Shi. Si Direk sobrang busy pa yan sa Bini ha. Ang kaliwat kanan ng pagka-busy ng Bini pero talagang dumaan pa sa akin si Direk para mag-lunch. Direk, I love you. Sorry, I love you. Direk, salamat talaga. Direk, siya ang utak talaga nitong lahat ba. Ako nerves lang at veins ang nakuan ko dito. So ikaw lang kaya maglapas tangan sa akin. Direk, oy! O ita-translate mo, kailangan translate. Bisaya. Kaya mga online sa Bisaya. Unang-una, congratulations. Congratulations, Melay. Alam mo ang pananalig ko sa'yo. Kanina sa likod, sabi ko sa kanya, Melay, tataguin mo yung pangarap ko. Pangarap ko po talaga to na magkasarili talk show si Melay. And I felt tama-tama na komportable siya sa lengguwahe niya. Hindi kasi nagbago itong taong to eh. Mula nung in-audition namin, hindi talaga siya nagbago. And yung mga taong katulad mo, dapat sinusuportahan ng gusto at binibigyan talaga ng ginagawa. So, kung alam niyo kung paano siya mahal at kung paano rin namin siya kamahal, you know that there's a whole team behind you. Of course, we'd like to thank our DMD, our digital team headed by
Sir Jamie Lopez, and of course sila Elaine. Salamat, di kami, isang pitch lang to, Melay. Bigay pera, mahal mo daw, sabi. Sabi ko, hindi, deserve naman niya yan. Salamat naman, grabe naman. Hindi po, hindi totoo yun. Si Melay po, hindi mahirap pakiusapan to. Alam niya kung parang may makakatulong sa ABS. At naniniwala siya, ang pinaka natutuwa ko, malakas si Manaligan sa, naniniwala sa akin. She trusts us enough na alam niya hindi namin siya pababayaan. Pwede mag-advance din. Okay. Tapos salamat din sa team ni Alex. Alex Asuncion, to your whole team, maraming salamat sa inyo. And to everyone who's here, you know, pag pinanood niyo po yan, minsan lang akong sumipot doon sa taping niya. Hindi ko lang intindihan, pero tawa ko. Yun ang masasabi ko. So, iba rin yung pakiramdam to be around people from the Visayas region. Iba, mababait sila, malambing sila, nakakatuwa sila, at maalaga sila. I have so much appeal. So, daghang salamat sa lahat po. And on behalf of Nela, maraming salamat po sa inyong lahat. And we promise, hindi ito matatapos ng basta-basta. Miss Elaine, di ba magsi-season 2 na tayo, di ba? Oh, yes! Grabe naman. Direk, ako gusto ko sabihin, sobrang thank you, Direk, dahil umiikot ka talaga sa Visayas at Mindanao para makakita ng mga exotic. Umiikot ka talaga para mahanap kami at talaga mabigyan kami ng opportunity. We love you so much. Sobrang daming talents talaga sa the Visayas at Mindanao. So, I love you, sarap pumunta na. I enjoy our new audition. Pero yung hindi kami gumawa doon, hindi namin pinago sarili namin, hindi ka namin makikilala. Salamat, Direk. Uy, Oh. mukha lang ako kaligapog doon. Talagang pinag-aksayahan mo pa ako na parang, I love you so much talaga, Direk. At sa in behalf of mga Bisaya at mga Mindanao, Visayas at Mindanao na mga tuan. Thank you so much. Mahal pa rin namin mga Thank you talaga, Lauren. Direk, salamat, Direk. Pwede ka na mag-lunch ulit. Thank you talaga, Lauren. Thank you, Direk. Sobrang the best talaga si Direk, uy. Grabe talaga ang pagmamahal na binigay niya ba? Grabe sa aming mag-asawa, sa lahat-lahat. Grabe. 1.5 lang, Direk. Advance. Advance ang 1.5. Andiyan, Direk. Okay, Ma'am Shi, so feeling na ako ready na ang ating mga kaibigan para mag-question. Strictly in Bisaya po yung question. Charot. Kawawa naman sila. Huwag kayong Ay, nakapag-message na ko. Okay na ba yung message ko? Hello, nakalimutan ko pasalamat yung yung creative team namin dito, si Michael at si Christian at yung grupo na bumuo ng pitch para sa iyo para ma-approve tong concept na to. Thank you Mike and Christian and to us. Sir Mark and Christian. Thank you RCDG ha, tsaka si Coke at Si Ma'am Cham din was asawa niya. Thank you. Ma'am Judy. Thank you. Thank you, Direk. Ayan. Okay. Ngayon, again, naka-livestream tayo, Ma'am Shi, sa amin sa I Want YouTube, sa ABS-CBN Entertainment. So don't forget to use our official hashtag for today na hashtag Kuan-on-One Media Kuan. Why? Ibis na media kuan. Media Kuan. Salamat sa mga Bisaya nagatanaw din tanaw lang mo kay i-translate na ko mag-Tagalog sila i-translate na ko sa inyo. Ay mo nga goal ha. Perfect. Okay, so i-open na po namin yung floor para sa questions. Alright, si Sir. Si Sir. Hi, congratulations. Sir, salamat. We love you. Salamat kayo, sir. Our first question will come from Genial Krishnan Ayaw of TV Patrol. Pahiro, salamat, Gini. Mom Shi, congratulations. Salamat ka. Ayun, very beautiful. Mas artista pa rin ako sa akin ba? Alright, Melay, first of all, congratulations, of course. Sino po bang gusto mo maka-pull up? Kasi you've been in the industry, medyo madami ka na rin nakasama, pero sino ba yung gusto mo pang makasama talaga? Ako ba, dito sa Bisaya ba na show ko sa kung ano naman? Yeah. Siyempre, madaming mga Bisaya ba talaga namang, siyempre isa na dyan sila KZ Tandingan. Naka-line up na yan sila sa amin. Pero tingnan namin kung kaya namin ang, sila KZ Tandingan, sila, Adam na mga Bisaya, na mga kuskan kayo na sila nga mga Bisaya. So, daghan pag kayo mga Bisaya na gusto ko pa sila beauty. Sila Maris Racal, ang dami pang mga Bisaya na pwede namin ma-interview. At in their own words sila ba na, para lang sila nasa bahay ba nakipagpintuhan sa mga Bisaya. And actually, yun yung second question ko sa'yo. Ano naman masasabi mo na yung mga Bisaya talagang, ano na sila, no? Nasa industriya na sila. And before, wala namang ganito, hindi namang ganito kadami yung mga Bisaya na
alam mo yun, merong pangalan. Sobra ako na proud sa mga Bisaya. Kaya sa kuan kami, sa Puitan kami ng kuan, Pilipinas. Andun kami sa may, sa kumbaga sa Bisaya ba, sa Lubot kami ba. Pero talagang, paano kami makapunta dito, di ba? Kaya ito man ang pinaka-center man ito. So, kami mga Bisaya, actually nung nilabas itong trailer na ito, maraming mga Bisaya na grateful. Na kasi syempre kami mga Bisaya ba, parang kaming na, minsan hindi pa naiwasan na magka-self-pity kami, kaya malayo kami sa Kuan Central. Pero ngayon, nung may ganito na show, parang let our voice be heard. Nagagaya na mga Bisaya, oy. So sabi ko, sobrang appreciate na ang Kuan on One show at si Derek Lawrence, sobrang appreciate na ng ABS dahil talagang, alam mo yun, nag-effort talaga gumawa ng show para sa mga Bisayas at Mindanao na, alam mo yun, parang ma-inspire din sila ba? Lalo na yung mga OFW, sila talaga ang pinaka-happy talaga. Kaya para silang nakauwi din ng Pilipinas ba sa Mindanao, parang hindi na sila masipang separation anxiety sa kanilang mga family. Thank you so much, Miss Gaynor Crystal sa TV Patrol. Thank you, Kenya. Thank you, Gaynor. Our next question will come from Josiah Antonio of ABS-CBNnews.com. Yes. Hello po. First of all, congratulations on your new show. Thank you so much. Question ko lang po is, for you po, ano po ba yung importance ng pag-highlight ng Bisaya culture sa show niyo? Sobrang importante, lalo na sa amin eh. Ewan ko lang sa inyo. Hindi. Lalo sa amin, kaya siyempre, kami ba, parang mawala na yung parang mga anong tawag dyan, yung parang mga separation, kay mga Bisaya or mga Tagalog, mawala na yun ba, para makuha tayo ba, para ma-in one na tayo. Kasi marami na rin mga Bisaya, may mga radio station na nga dito ng mga Bisaya sa Manila talagang, at wala ng mga Bisaya, wala ng mga taga-Tagalog. Pero very important sa amin kasi para tayo, isang Pilipino lang tayo at talagang nagmamahalan tayo. That would be all. Thank you. Thank you po. Thank you so much. Parang hindi kayo masaya sasagot. Thank you, Ay, Josiah. mga Bisaya na okay na dyan. Ito naman, ang pride ng Cebu, wala na ba kundi ang entertainment editor ng The Philippine Star, none other than Natalie Tomada. Wow! Bisaya talaga yan siya. Mayang buntag. Maayong buntag ka, ayo ka gwapa ba? Oh, liwat ni mo. Liwat mana daw sa akin. Liwat na lang sa inyo. Ayun, hindi ko lang natanong ba to, pero ano bang reason ba kuwan? At saka pa-explain naman ng mga ano talagang meaning ng kuwan. Kuan. Kasi ito nga, sa kaming mga mga Bisaya talaga, pag hindi namin ma-explain yung gusto namin sabihin, para siyang, ang kuan ba is parang malaking tulong talaga. Tama yung sinabi ni Nikki na, feeler siya ba? Sa mukha. Hindi. Yung feeler ka na para sa yung, alam mo yung healthy word sa amin. Na pag hindi mo ma-explain, ano ko yung kuan, tapos yung kausap mo, miraculous din, naintindihan niya. Yung kuan? Oo. Tapos yung kuan na yung sinabi mo, nag-intindihan na kayo. O, di ba? Yung kuan? Okay, tama na. So, yung parang, iba talaga ang power ng kuan eh. Talagang, it helps na kung dalawang tao na hindi magkaintindihan, magkakaintindihan sila. Kaya, thank you sa kuan. Kuwan ba, Melay? Di ba? Ito, Melay, looking back lang sa pagsugod sa career ni mo, no, pag-start, I wonder, may times ba na you felt na marag you're kinda embarrassed about being Bisaya? Parang, or nauwaw ka na you're also a Bisaya? Or may times ba na parang you accent? Kinakahit, oo, kinakahit. Kasi, kita bitaw mga Bisaya, diba? Sometimes they notice our accent. Minsan kasi mga Bisaya, kasi ibis na matigas, pinapalambot namin. Kakaiba kami. Ibis na pan, so, tubig, matubig namin. Yun. Pero kasi hindi namin sinasadya. Pero ako, hindi ko na-embarrass ko. Mas may-embarrass ko sa mukha ko. Hindi talaga ko na-embarrass. Bakit? Very proud kasi ako na Bisaya. And, nung kinuha ako ni Derek Loren, happy ako na tinanggap niya kung ano ako. Na parang may something ako eh. Yung tinanggap niya ba kung ano ako. So, wala ako, parang happy ako na hindi ako nung pumasok sa showbiz na kailangan actress yung tama na. Hindi ko, so, kailangan ko talagang may patunayan na pagiging actress. So, parang reality show. So, parang hindi ako kinabahan at parang proud talaga ako na maging Bisaya kasi marami na rin Bisaya dito na nag-penetrate ng Luzon eh. So, talaga na happy ako. Be yourself, kumbaga, hindi ka natatakot like, be yourself. Siya na. Oo, tama. Like, be yourself lang talaga ako. Be myself. Sabi nga ng Bini, be who you are. Sa kanta nila. Diba? Be who you are. Ay, Billy din pala to eh. Okay, last question, Melay. Dream interviewees, top 5.
Cream? Dream interview. Sino gusto mo? Ako Grim Reaper? Dream interviewist? Oh, isa ganahan mong interview. Actually, ako wala talaga akong pili kung sino ang gusto ko. Pero ang gusto ko ngayon talaga na decision, gusto ko si Casey Tandingan, si TJ Monterde, at saka si Ellen Adarna, si Janine Berdin, o si Kuan. Kailan mo kay Kuan? si Maris Racal. O si Tito Boy. Si Tito Boy, pangarap ko kay Bisaya. Si Tito Boy, taga Tacloban. Okay, thank you so much, Melo. Sagang salamat kaayo ba? Ako nahiya sa inyo kaya dami namang gawain sa bahay pero pumunta ko kayo. I love you. Thank you, Nats. Our next question will come from, ito ang adopted daughter ng Cebu. Walang iba kundi si Michael Bix Almacen. Wow! Bix Buzz. Itong Bix Buzz talaga na. Hello. Hi, I'm Beanie. I'm Beanie Yak. Naka-live stream tayo. Okay na, pagpili naman talaga siya. Yeah, parang 9th member. Hindi lang ako nakapasa sa Star Hunter. Sige lang kayo dito, baka makapakita kayo kay Clorin. Umiiwas na sa direct. Oh, pero Mele kasi no, parang ang natural mo magpatawa. Konting galaw mo na natatawa na kami. Pero may mga times ba na parang feeling mo na hindi natatawa sa'yo yung tao or parang nahihirapan ka magpatawa? Maraming times ako na Ang galit! sorry. Maraming times naman, kaya hindi ko naman iniisip na talagang matawa sila. Ako naman is very welcoming lang ako sa mga tao and may mga times talaga na nabibisit pa makikita mo talaga. Pero siyempre, pag may mabibisit natin, atras ka na, ibig yung madahilan ka pa ng stroke nila, di ba? Kasi magalit pa sila sa'yo. Pero pag mga ganyan naman, ako naman is hindi ako na parang nare-discourage. Kasi pag binibigay ko ang best ko na, hindi naman kasi ako magaling magpatawa, yung parang nagpagkatotoo lang ako ba? And kung natawa sila, thank you Lord talaga ko. Parang hindi naman, di, okay lang kay. Para sa akin naman, pag masaya ako sa sarili ko, wala na problema. Basta ako matawa ako sa sarili ko, okay na ako. Wala na akong problema. Kahit isa na mapatawa ko, okay na ako. So, Pero Bix, yun yung magic ni Bella. Imagine dinala namin siya sa Public Relations Society of the Philippines. Karamihan doon mga PR personnel, tsaka mga foreigners. Pero lahat talagang humagalpak sa kakatawa kay Bella. She's a natural. salamat naman si Ren. Mahiya, talaga tayo dito ba? Nag-sleep pero palda ko. Baka, sabi ko, may ibang view. Parang ayaw mong view na to, no? Oo, ayaw ko. Iwas tayo dyan. Pero Mele, thankful kami kasi yun. Kasi alam mo ba, pag feeling namin we're down, ako pinapanood ko lang yung mga video mo yung sa PBB, yung kulitan ninyo ni Jericho, ni Jason, at natatawa na ulit kami, hindi nakakasawa yung tawa siya ng tawa. Oo. Pero ano pakiramdam mo na ikaw yung tinatawag ngayon na New Generation Comedy Queen? Ako ang super akong hiya sa sinabi na ganyan. Kaya siyempre ako hindi naman ako masabi na kaya wala pa naman ako napatunay na sobrang daming tawa talaga. Yung mga kaibigan ko naman, sila Madam Darla, sila na nagsabi-sabi ng ganyan, pero sobra akong happy kaya hindi naman pwedeng na hindi ka ma-happy, para ka naman sino. Pero, para sa akin, parang, siyempre, dami ko pang padadaanan ng mga butas bago pa makamit yung mga ganyan. Pero, thank you so much sa mga nagsasabi, I love you all. Pero ako, nahiya ako ba, kasi baka may naingon magsabi, hindi ka nang pwede, baka magalit sila. So, sorry na lang ang masasabi ko dun sa iba. Na ganun. Ito pa nga kasi nabasa ko sa Twitter or sa X, ang dami nagpo-push na ikaw daw ang mag-remake ng Tanging Ina. Ano masasabi mo? Siyempre, tanging ina nyo rin. Naka-live stream tayo. Sorry. Tanging ina kasi ang sila. Sobra ako nag-message yung kaibigan ko sa akin na yun lagi daw. Kung ikuan sa akin, ikuan na naman, i-offer sa akin, so why not? Sobrang happy. Pero siyempre, hindi natin pwede i-bypass si Miss Ai de las Alas kasi siya talagang ating queen of comedy. So hindi natin pwede kasi siya talagang dami yan napatunayan na comedy naman. Ayan pa si Ate Pokey, di ba? Sila Miss Eugene Domingo. So, kung ikuan, why not? Pero sana, kanang wala tayong ma-hurt ng mga kuan. Bongga! Hindi pwede mag-hurt. Gawa na lang tayo ng sarili natin, no? Ano sa palagay mo yung bagay na title ng movie mo? Kuan ng ina. Kachala lang, puro tawa naman kayo, kachala lang mga kuan ni Zen, sana. Thank you and congratulations, maduha. Thank you so much, Billy. Very guwapo. Alan,
Okay, our next question will come from Alan Sangkuan of Starbuzz. Sir Alan na nila, pinamag-pictorial talaga sa akin din. After pictorial na, Ayun daw ako dyan. Alam ko yan. Okay lang po. Ay, tas kita pala sa kanya, ang kanyang video. Ay, congratulations, Melay. Salamat, sir. Bali, nasubaybayan namin yung career mo no, from the time na lumabas ka dun sa PBB House. Even up to now, ikaw yata isa sa mga nananatiling PBB House na nandito pa rin. And ang layo na narating mo. Salamat. May sarili ka ng talk show, di ba? Pero did you imagine yourself na ano, na parang kumbaga paglabas mo ng bahay ni Kuya, magiging host ka? Kasi parang tinitignan namin comedy yung dating mo sa mga movies, di ba? Wala akong naisip talaga niyan, sir. Kasi yung pagkakuan ko, pagkapasok ko sa PBB, parang na disgrasya lang siya ba? Na parang loko-loko lang ng mga kaibigan. Tapos nung nakita ko na dito, ang swelduhan dito, medyo nasilaw na ako. So, pagkatapos nun, parang nadire-diretso na. Pero wala akong mga plano-plano na ganyan. Kaya hindi ko man alam kung anong capabilities ko. Ang alam ko na siguro, mga maloko lang ako, yung mga tawanan. And thank you, Lord. Ang nag-suggest talaga sa akin na maging host talaga is ang aking asawa, si Jason. Siya talaga ang nagsabi sa akin at sinuggest na kay Direk Lori na, Direk, mas maganda to ang aking asawa na maging host to siya, Direk. So wala pa lang ba ako nag-host doon, pero parang nakitaan na siguro niya na ang ingay ko sa bahay. Kaya naman umaga na, bakit ngayon ka na umuwi? So talagang, after noon, talaga na diretso na, magandang buhay na, I dare you, diretso na yung at nanahimik na ang buhay ni Jason. Kasi hindi na sa bahay nagdadala. Sa host na ako, hosting na ako nagdadalda. Tapos nakita namin dun sa teaser na kung bakit nagkaroon ng one-on-one because nag-viral yung speech mo dun sa AEA, di ba? Ano ba yun? Parang malaman lang namin, prepare mo ba yun? O parang spontaneous lang na lumalabas sa'yo yung speech na yun? Kung sasabihin ko na pinipare ko yun, baka magmura kayo sa akin. Dahil nakapangit mo yun. Hindi kasi yun, ang aking family sa aking pulp studio, sa aking pulp, is very lovable talaga sila sa akin. Sila Inang Reyna, sila Madam Kring. A-attend ako ng AAA. So ako, akala ko a-attend lang kasi mahal ang ticket nun eh. Mga tag 20,000 plus ngayon. So attend ako, doon pa lang sa pag-attend, very happy na kami. Kasi siyempre, ilan kayo a-attend? Siyempre, sinubrahan ko, libre na eh. Anak ko, mahilig pa sa K-pop. So talagang dinamihan ko mag-attend. Pero ako daw, magagawin daw ako, wala akong alam-alam na may award ako. Niloloko nila ako na may award daw yung uma-attend. Siya! Ano naman yung award ko? Ano award ako ng magalitan ako? Ganun. Ala, pagdating doon kay Ina, may award pala ako. Kaya pala nung nandun ako sa lamesa, aalis na ako, doon ako upo doon sa audience. Nagalit ang Koreano. Choka! Kasi ikaw yan! Kaya dito siya. Kaya siguro ang kamera pala nila naka-choreography na pala. Doon ako nung tinawag na ako, tapos wala ako makausap doon para nagkasayiting ako. Doon, sino pa pinikausap ko? Yung mga Koreano nakaganon na talaga 6 hours na ako. Grabe naman to sila maka-penetrate sa kanila magiging artist. Talagang, ako kaya nakaganon na ako para pagod na ako. Nung tinawag ang pangalan ko, grabe naman. Uy, so ako parang ano sasabihin ko dito, mabuti may nauna pang nag-English na Koreano. Yun ang nasabi ko na, the rest is history na talaga, hindi ko na kaya yung English ko doon. Pero ang pinaka-surable ko talaga na talagang mapasalamatan si Lord at ang family ko at si Lord talaga. Si Lord ang nagbigay ng award na yun. Wala nang iba. At syempre ang aking si Inang Reyna, sila Madam Queen, thank you so much. Aking pulp studio family. You deserve it naman. Pero yung last question ko, parang kasi kumbaga pumapayag pagka na sa pagiging host, di ba? Ano yung gusto mong makilala ka? Kasi dun best actor, di ba? Parang dun sa movie mo. Mas makilala ka bilang best actress or actor or maging best host. Yan yung gusto mong, kumbaga, choice kung may choice ka. Sobrang salamat, sir, sa iyong katanungan, sir. Pero kung may choice lang ako, sir, no? Sobrang akong kontento kung anong ibigay ko, kung ano man ibigay sa akin. Eh, ako man, ang plano ko is hindi man best ang plano ko, ang plano man ni Lord ang best. Eh, kung hinayaan ko lang sa plano niya, mas the best yung parang reaction ko eh. So, kung ako sobrang happy na ako sa awarding na yun. Kahit yun na lang matanggap ko sa buhay ko, hindi ko na talaga hindi ko nga in-expect yun eh. Pero, kung ano man, kung actor, actress, host, pero baka mas host na lang, no? Kasi nakakaya naman yung actress, ang dami nila, yung may kasyawi na nung hindi ako pa yung nakuha doon. So, baka host na lang. So, thank you, Melay. Congratulations Salamat. sa your new show. Congratulations. Thanks, Alan. Thank you. Ay, bakit na dito si Mr. Ray Valera? Tsaka lang.
Our next set of questions will come from Kita Dar of Random Republica. Hi, Melay. Congratulations. Kumusta yung experience na solo host ka dito? Kasi syempre sanay ka na dyan sina Ma'am si Jolina, Ma'am si Rex. Sobra talaga ako na kuan din. Parang nakaramdam din ako ng sadness. So, kasi siyempre wala ang aking mga mamsi eh. Kaya nung in-offer to sa akin ba, hindi talaga ako parang, wala, gusto ako yan. Pero nung sinabi na Bisaya, doon ako nabunutan ng tinig. Kasi ayaw ko talagang magkakuan ba. Siyempre yung mga fans namin sa Magandang Buhay, miss na kami. Alam mo yung love na love kami. So ayaw ko makabypass ba. At pinaka-ayaw ko yung bahala na ako ang masaktan. Ayaw ko makasakit talaga. Na pag magkaroon ako ng show na Tagalog, na gano'n na yung solo ko, ayaw ko. Kasi sobra ako, ang rapport namin sa Magandang Buhay at mas maganda pa rin may kasama ka sa isang show. Ito naman, nung sinabing Bisaya, doon ako na nila ng, ay, tanggapin ko. Kasi nga, Bisaya and gusto ko rin talaga na marami ding mga Bisaya na matutuwa, na talagang yung Bisaya show nilagay na sa national. So, yun ang pinakakilig ng mga Bisaya. Kaya doon ako na happy. And na-mention mo rin kanina na dati kayo yung nag-a-adjust, kami naman yung mag-a-adjust ngayon. Nung nagsisimula ka pa lang dito sa Manila, meron bang experience na dahil Bisaya ka, nahirapan ka sa mga salita, nagkamali? Any memorable experience? Marami talaga. Di ba yung mga kuan, yung parang nasama ko nga dito sa usapan nga namin, yung parang, anong tawag yun, nalibog. Yung sa taxi. Sabi ko, kuya, dyan, lilibog, dyan, kuya. Sabi niya, first mo ko dito sa Manila. Sabi niya, ha? Saan ba dito? Kuya, nalibog na ako sa iyo. So, kasi ang driver naman na nalibog. Bakit ang mukha nito, nalibog sa amin? Kasi ang nalibog sa Bisaya, nalito. Na parang nalito na ako sa'yo kung saan ba talaga yung lugar namin. Kasi sabi ko ka, nalibog ako sa'yo, pero natakot yung driver ko. Turo ko na lang kung nasaan. Yun yung mga Bisaya ba na, alam mo yung minsan hindi mo talaga maiwasan. Kasi dito sa inyo, ang kuan sa inyo, ang langgam sa inyo, nasa lupa pa. Sa Bisaya, nasa kuan na. Nasa ere. Lumilipad ang langgam kasi nasa amin ibon. So parang iba-iba talaga ang aming mga kuan. So, iba talaga din pag nandito kami sa Makuan Caribe. No? Salamat. Salamat. Thank you, Kate. We have a question from the entertainment editor of Tempo, other than Neil Ramos. Good afternoon, Ano po? Kanina napanood lang namin yung teaser na parang mga, sabi mo nga, parang ikikwentuhan lang kayo. Pero ano ba ang kabura nung show? Paano ba lalatag to? Just like, Ito, sumama ka na lang sa meeting namin. Hindi. Itong aming kuha namin, lalatag ko siya, sir. Bali, it's all about happiness. Hindi, ikaw minsan pag may usapan, may iiyak ka, di ba? Pero dito, kailangan mabawi to nang iiyak ka sa tawa. Kasi para bang, kumbaga yung pag-usapan natin, yung buhay mo, reminisce, ito kasi mga artista na ito yung parang very famous na nito mga artista, celebrity ng mga Bisaya, ito famous na. Minsan kasi baka wala, ang relaxation na lang nila yung interview na Bisaya. So para sila nagpamassage, para sila nakipagpintuhan sa kanilang auntie ba, kamusta naman ka dyan auntie? Yun pa, tapos pag yung parang may sundutan na parang iyakan na, talagang kailangan talaga mabawig na tatawa talaga itong ating mga celebrity ng mga Bisaya. It's all about life. It's all about past na life nila. At meron din, tatanungin ko rin sila kung okay sa ating mga celebrity, yung mga dumating din ng mga time sa buhay nila na yung mga issue na dumating sa kanila, kung open up sila, okay na open. Kung hindi naman, edit out. Diba? So, ang lahat ng mga pwede nilang sabihin under the sun na in Bisaya, na pwede silang mag-open up sa kanilang kuanti. Yun ang aming pag-uusapan dyan. okay, so easy going counter. Ma'am, kasi ang target niyo basically like Bisaya. Bisaya. Pero may mga kapanood din na ito na hindi Bisaya. Opo. Ma-expose din ba kami sa mga kultura o mga kaalaman tungkol sa inyong, Bisayan thing? Of course, sir. Dito nga namin ipakilala ang mga Bisaya, sir, na kami hindi kami harmful. Bakit kami mga Bisaya, no? You can, actually, sir, you can buy one, take one sa mga Bisaya. Marami ka din maiintindihan sa mga Bisaya culture at mga tradisyon na, ay, parang sa Tagalog din yan ah. Ay,
parang kaya hindi pala mga Batanggenyo. Parang gano'n. Kaya pala nagsuswak din minsan. Kaya pala yung mga taga-Tarlac nakapag-asawa na Bisaya kasi may in common pala sila ng mga ganito. So, makikilala nyo ang mga Bisaya at ma-understand nyo kung bakit parang galit kami. Ganun lang talaga kami magsalita parang, "Nausa naman ka!" Pero hindi pala kami galit. At may understand mo rin dito kasi ang Bisaya naman, hindi lang kami. Parang Bisaya sa Mindanao, meron din mga Ilonggo, iba naman yung kanila. Pero nakakaintindi sila sa Bisaya. Meron ding mga waray-waray na nakakaintindi sila sa Bisaya. So, parang gano'n mga Chabacano na nakakaintindi din sa Bisaya. So, parang gano'n lang, sir. Okay po. Lastly, ma'am, Walang hindi ka problema. ba natatakot ng mga overexposed ka? I mean, may magandang, may show ka pa, the other one, sa morning. Tapos ito nga, walang takot sa'yo na maring masyado ka nang napapanood kadalas sa, online TV. Siguro kung overexposed ang tawag dyan, sir, wala naman akong takot, sir. Mas takot ako pag hindi ako masweldohan, sir. Ito naman as aming magandang buhay naman is talagang alam mo may mga panak-panak kami dyan ng mga tapes. At ito naman ang aming one-on-one every Saturday at Sunday lang ito. So talagang hindi naman ito talaga makakawala. At saka Bisaya na ito, so parang kuan naman ito, malayo din sa Tagalog na talk show at sa Bisaya na talk show. Iba namang audience. Thank you po. Thank you so much, sir. Sir Ronnie Ricketts. Thank you, Sir Neil. Our next question will come from John Michael Bueno of Kumagkal. Ayan, siguro kilala ko yan. Since day one sa Memilaso namin, siya talaga is very supportive sa amin. Thank you so much. Yes. Hi, Melay. Hi. I was very fortunate enough to actually witness your wedding. English lang siya. No, I mean, we've had history, kumbaga, when I was covered in the early days. I'm really thankful that you have become who you are today. Well, first of all, congratulations sa new show. Thank you. With this new show, gagawan niyo pa ba siya ng mga other things aside from, of course, yung format yung kasi ngayon, para siyang podcast Okay. per se. So this is just plainly talk. But are you in the near future? Do you plan to put out some episodes that would require you to go out of the studio, like perhaps go to your hometown or the hometown of the person that you're interviewing, things like that? Yes. Ito na, maraming salamat sa tanong mo kasi yung tanong mo nakakrak ng utak ko. Ito kasi, I love you, Kumagaw. Maganda itong tanong ni Kumagaw kasi itong show namin is, ito pala yung preliminary. Kung bibigyan pa kami ng budget, kayo din ang magsasuggest. Kapag ikinggan namin kayo, kasi yung pag-artista ko kasi, dahil din sa inyo sa mga nanonood ngayon sa mga kuanizens, kasi sila napapatrending sa akin, kahit wala naman akong ginawa, pinabalik yung mga videos ko. So, kayo ang magsasuggest kung anong gusto nyong mangyari dito sa Kuan on One. Kung gusto nyo bang lumabas kami sa studio, pupuntahan ba namin, kasi ang gusto nyong i-guest namin, pupuntahan ba namin yung mga lugar, nasa inyo yan. So, kapag nasa power ninyo ang ikauunlad ng aming Kuan on One. So, pakikinggan namin kayo, don't worry. Kung ano yung mga suggestion nyo, binitingan namin at pag-uusapin namin na talagang magawa namin. Alright. How does your family think of your success? I mean, yung mga na-achieve mo, anong nararamdaman nila, Jason, ng mama mo and papa mo? I think they don't think it. Because they don't have mind. They sobrang grateful. Grabing pagka-grateful talaga. Grabe talaga. Kaya wala kaming sawa na magpasalamat kay Lord. Everyday talaga, kung may time kami na, kung wala kaming time work ngayon, magsisimba talaga kami, magdadasal kami, magro-rosary kami kasi wala naman ako. Sino ba naman ako dito? May pinsan ba ako dito sa ABS para magkuhan? At saka, yun palang mga kuanizens na sila ang gumagawa ng mga videos namin ng mga kalokohan. Tapos ginagawa nilang cartoons. Doon palang parang masabi ko, grabe naman si Lord. Uy, wala na natin ginagawa na nanahimik na tayo sa buhay natin. Pero talagang grabe si Lord na ipakilala kami ba para magkaroon ng blessing na kagaya nito. So, ang pamilya ko sobrang grateful sila. Mama ko, papa ko, si Jason, grabe talaga. Sama-sama sa akin sa simba. Talagang, God, thank you so much, God. Thank you talaga kay Lord sa mga blessing na binigay niya.
But would this interfere with your other shows and also yung, of course, yung content na nilalabas ninyo sa your own YouTube channel? This will not interfere because I am so scared. Hindi ito mag-interfere kay kung man ito ka ng Bisaya pa ito na show. And yung magandang buhay naman is talk show, pure Tagalog, and lahat makaka-relate yun, Bisaya, Tagalog. And kasama ko ang mga mamshi ko naman. Different insight na mga mamshi, different kinds of mamshi. At ito namang aming YouTube namin, minsan na naman kami mag-post na rin na. Minsan pagka may kwan kami, may time kami, at yung about family naman yung aming YouTube. Kay parang pinapakilala namin, or actually ang YouTube namin for memories talaga. So pagdating ng future, may mapapanood kami na, ay ito yung ginawa natin, oh. Pero sobrang thank you din sa mga blessing na dumarating sa YouTube namin. What would your message be to yung pinaka-solid na families which is us? Thank you so much talaga sa mga Milason talaga na hanggang ngayon. Dalawa na lang sila. Teka lang, di sa mga Milason, grabe talaga. Especially to Ate Lulu talaga, grabe. Sila Ate Grace. Thank you so much ba kay grabe talaga ang, yung mga, alam mo yung mga simpleng like, simpleng pagsuporta, simpleng pag-share. Sobra ang nabibigay sa aming blessing. At ngayon, sobra nilang mahal kasi ang dalawa naming mga chicken nuggets. Kaya, thank you Lord sa inyo. Wala kami ni Jason talaga dito kung hindi dahil sa inyo. Kaya thank you kay Lord na binigay kayo sa amin. Alright, thank you so much. Thank you so much, Kumangkaw! Since day one kasi yan siya, nakakross na sa kanya si Sir Von. Ay! Correct lang natin, Ma'am Shi, every Tuesday, 6 p.m. yung ating Kuan-on-One. Every Tuesday pala, 6 p.m. Yes. And diba, hindi ko alam ang kuan ko oras ko. Fresh new episodes and every Tuesday. Thank you. Okay, ito naman ang nagkaroon ng napakaraming boyfriends na Bisaya. Wala iba kundi si Don o Babante. Ay, yung abante talaga. Hindi yung introduction. Nagulat naman ako. Pero hindi, Eric, Mel, congratulations. Talagang PBB pa lang gusto ka na namin. Salamat kayo, Sir Von. But anyways, anong feeling na may mga taong nangangarap para sa iyo? Like, kanina narinig ko si Direk Lauren, sinasabi niya, pangarap niya ito para sa iyo. Diba? Parang sobrang touching ng ganun. Kung ikaw nga mismo, hindi mo pinapangarap, pero yung ibang tao, ang nangangarap for you. Ang ganda ng tanong ni Sir, no? Kaya tapos sagutin. Mas maganda pa sa mukha ko. Sir, Pero salamat. ang feeling ang gano'n? Sobrang overwhelmed, Sir. Talagang kung ako lang ang parang, alam mo yung wala kang alam pero pinaalam sa'yo. Yung parang yun ang feeling eh. Tapos yung feeling na nagkaroon ka ng information na very, yun ang sobrang overwhelmed ako na maraming tao nangangarap sa amin. Isa na yan si Direk Lauren, sa mga sila Ma'am Cory, ang ABS-CBN family, sila Sir Carlo. Isa yan sila sa mga nangangarap ng show para sa'yo. Wala namang, pwede naman sila mangarap sa sarili nila, ba't sa akin pa? Tama. Diba? So, doon pa lang talaga grabe grateful. Kaya kasama ko sila lagi sa prayers ko. Na good health sila, wag silang pabayaan. And then, ang pangalawa na yan, yung mga kuanizens nga na nanonood, Sir. Kasi kami naman, wala naman kami ginagawa mga pandemic. Yung video namin sa Chicken Nuggets, matagal naman yun. Pero, Actually, wala ka nang bagong video kasi napanood na namin lahat. Oo, Mula sa luma. oo nga, salamat. Pero alam mo yung pinapaulit nila, pinapatrending nila. Kaya may mga endorsement na mga nagtitiwala sa amin dahil sa inyo na pagpa-trending nyo sa amin. Kaya sa inyo pa lang dito na talagang may pangarap para sa aming pamilya. Thank you so much. Huwag kayong mag-alala. We won't let you down. Pero paano mo binabalik yun? Yung gano'n, yung mga tao nag-dream sa'yo, paano naman ibinabalik sa kanila yung favor? Siyempre, binabalik ko sa pamamagitan ng pag if ever makita ko sila sa daan sa mga picture talaga. Oo, hindi, kunwari pa ka na. Minsan kasi, pinito ko po yan, minsan ba yan, pagpagod ba yung artista, hindi mo ma-blame na ka ng gagano na lang talaga o yung pero ito, maliit man ito sa inyong paningin, pero kung makita ko kahit magsabi ako nabilisan na lang natin kaya ano pa yung mga anak ko. Minsan nga, meron pa nga atawid yung anak ko nakatawid na, pero inuna ko pa yung picture. Kasi bakit? Maawa ka naman sa kanila at natuwa sila sa mukha mo. So, alam mo yun, small thing man yun, pero big thing na yun sa akin because oras ko ang tinanggal nun eh. Sa araw-araw ko nakasama anak ko, banding ko. Magpapapicture talaga ako, Sir, because dahil sa kanila, kaya sinasabi ko sa mga anak ko, magpapicture kayo eh. Dahil sa kanila, nag-trending betan. Tama yung ganyan attitude eh. Mas maganda yung nagbibigay ka talaga kayo. Kahit na picture lang kasi
mas mahirap Mel pag dumating ang time na Wala na mga picture sa iyo. alam niya. Oo. And ito naman is, parang kaunting kasiyahan lang naman. Kahit kaunting kasiyahan lang naman nagpapipicture, kahit may 10 seconds pa yung kuha nila timer. Wala namang problema doon. 10 seconds, may nabis, nagpapicture ako. Ganun ako yun, 10 seconds. Tapos yung battery na siya, ay nag-seconds ako, in-off pa niya. So, wala naman. Tawang-tawa lang kami pag nag-uusap kami, tawang-tawa. Pero, yan yung mga small things ba na maibibigay mo man lang. Kasi hindi naman yung magpa-picture sa'yo para lang inisin ka. Magpa-picture yan dahil gusto niya may picture ka sa cellphone niya. Ayan, okay, last na lang. So, since nasa ABS-CBN pa rin naman tayo, ikaw na ba ang pwede ka nang i-level kina Chris Aquino, Tony Gonzaga? Kasi, kasi sobrang hype. Multi-hyphenated ka na sa dami ng ano mo. Parang talk show host, reality show host, game show host, Best actress. Best actress. Lahat pa talaga ng klase ng genre yata sa pag-host, meron ka na eh. Na-experience mo. So, pwede na ba? Ano feeling na gano'n ang level? Sir, wala akong ganyan. Sino pag kayo magsabi kayo, mahiya tayo dyan. Kaya number one, ako mahiya talaga sa ganyan-ganyan. Mapag-ganyan ako. Ako wala akong mahiya tayo kina Tituri, kina Miss Grace. Nagpapagaling pa yung si Miss Grace. Mag-isip pa tayo na, pati sila pa na mahiya talaga ako. Ako, kahit saan ako ilagay ni Lord, sobra akong happy at sobra akong contented. Wala akong mga ganyan-ganyan. Kaya ang gusto ko lang is, makasweldo na. Maging happy lang yung mga tao na nanonood sa akin kasi kung hindi naman din na ako makakatulong at hindi naman ako reliable na mapapasaya, uuwi na rin ako ng Jinsan at doon ako magpasaya sa mga pinsan ko. Is enough na for me. Wala akong binibinin. Okay na po sir. I love you. Ba't ka nagalit? Asa sa mga kayo mahirap sa kusino. Kaya ako ayun. And then, bibilib kasi ako sa'yo talaga pag inaral yung career mo eh. Di ba? Parang lahat na experience mo eh. Salamat kayo sir. Si Lord talaga yan lahat si Lord. Thank you Lord. So, magkano ka na ngayon, Mele? Gaano ka na kayaman? Last question. Ito Kasi sir. yung yaman mo ba enough na para mabuhay ng marangal ang mga anak mo hanggang sa paglaki nila? Ito siguro 1.5 lang ako sir, okay na ako. Sobrang thank you Lord sa blessing talaga na binigay niya sa akin. Actually ngayon na medyo ka nang nakaluwag-luwag na ba, thank you Lord. Mas, pag nakaluwag-luwag ka pala, mas pressure ka pala. Kasi, the more na, siyempre ako kasi, hindi naman ako yung parang nabubuhay lang na binigyan lang ng pera, tapos gagastusin lang. Ako kasi, meron kasi akong ako kasi napagkatao, may realization kasi ako napagkatao, yung pag binigyan ka ng ganito na blessing, may reason yan kay Lord. Ibig sabihin, meron kang dapat paggagamitan yan at meron ka din tutulungan yan. So, ako parang sinabi ko, with a great responsibility talaga to ba. So ngayon, ako, super akong, mabilis na kasi ako makontento eh. Which is gusto ko para hindi din ako mas-distress at ma-anxiety sa mga kuan-kuan. Pero at the end of the day, bibigyan ka pa rin kasi ni Lord ng mga blessing, ng mga nito na hindi mo na alam kung deserve ko ba. So para sa akin, is okay na talaga ako pero ako is very contented ako sa kung anong binigay sa akin ni Lord and happy ako na makaprovide ako sa family ko, lalo na sa parents ko na siyempre yung papa ko is dati kasi kuan siya Scorpio, ngayon Cancer na siya. Kasi naluloko ko lang kasi tawa-tawa na lang kami. Pero, at saka mama ko na the kidney girl. So, alam mo yun, may iba talaga. Mele, ikaw lang talaga yung kahit seryoso, masasaw. Hindi kasi, alam mo yung hindi kasi pwede seryosohin naman yung mga malungkot na mga Tama naman. sa aming pamilya kasi, si Lord ang nakakaalam sa buhay natin. Huwag natin i-waste na sa mga kalungkutan. Ito yan. So kami, ako, salamat Lord! Hindi mga ganito nangyayari, pero may ipro-provide ako. Correct. Sino ang magpo-provide yan? Wala namang mga kapatid ko, kung ano naman yun, may mga sarili silang pamilya. So, thank you Lord talaga sa blessing. Kaya hindi talaga tayo pababayaan ni Lord kung hihingi sa Kanya tayo ng tulong. Okay, thank you. And kailan ka huling nagpakuan? Siyempre, kung maging honest ako sa inyo, naka-livestream tayo. Sabi mo lang, filler lang yun, di ba? I think, Filler naman, walang problema. Filler naman yung kuan or... Oo, so kailan ka huling nagpakuan? At ano yun? At Gusto niya- saan? Gusto niya ba oras? Nagpakuan ako siyempre! Kain ng umaga lang. Saan? Sa bahay. Sa bahay. Nagpa-make up ako sa bahay. Hindi naman yun. Pero maganda ako sa inyo, bagay magkakasabihin nyo na naman na ano may mukha ni Belay? So nagpa-make up ako nagpakuan ako, kain ng umaga. Halata na ba na bagong kuan kayo? Yeah! Thank you very much. Salamat
Sir, yung talaga sir, maisip ka na masama, no? Ikaw din doon eh. It's a tie. Ano, pakuan din mo si sir. Okay, we are down to our last 5,000 questions. Ay! Tayo na! 3 days na tayo dito, nakaganon pa rin tayo, no? 5 questions. And our next set of questions will come from Mami Job Bonsol of jobbonsol.net. Mami Job, salamat. Hello. Congratulations po. Salamat, Mami Job. Huwag na, kay ko paano si Job. Bilang isang hindi nagsasalita ng Bisaya, nangangarap pang Bisaya, ano yung para sa'yo, pinaka-importanteng expression na dapat matutunan ng hindi nagbibisaya na gusto magbisaya? Ang expression ng mga Bisaya na yung parang gusto nyo matuto. Kasi kami sa amin kasi, ang mga Bisaya kasi, di ba dito sa inyo, pag ito, reality naman tayo dito, di ba? Kapag parang ang mura kasi sa inyo, parang pag mura ka lang, bad na talaga, di ba, sa mga Tagalog? Bad ka na. Sa amin kasi sa mga Bisaya, minsan yung mura kasi parang joke na lang, kagaya ng pisti. Parang naging joke na lang siya ba? Tapos, hindi talaga siya ginagamit pag galit ka. Yung ginagamit talaga siya pag nagjo-joke ka. Minsan pag kung ano talaga tayo, pisti ka talagang taka ka, ha? Pero, lambing, parang nagiging lambing na siya at parang nagiging running joke na siya sa mga Bisaya. Pero, hindi naman pwedeng tuturuan kita magmura. Sorry, Ma'am Job. Pero, parang yun ang gusto ko. Pero siguro, sa mga Bisaya, yung parang pasigaw. Yung akala mo nagagalit kami pero hindi kami galit. Parang gano'n lang talaga namin nare-release. Yung parang ako gano'n, salamat kay Sir Juan pa! Yung gano'n. Yung akala mo galit pero sobrang grateful lang ang feeling no na parang, salamat ka kayo, uy! Yung parang sumubra lang talaga ang pag-grateful na hindi niya ma-release sa Juan, kundi i-release niya sa boses. So, salamat ka ay. Salamat kaayo. Tapos ay, uy. Ay, uy. Oo, salamat kaayo, uy! Uy. Uy. May kanta naman. Pero salamat kaayo, uy, Ma'am Jo. Salamat ka ay. Uy. Yes. Sana per episode meron din ako makuha expression na sana na itutulong. Yes, Ma'am Job, promise ko yan sa'yo. Meron kami sa dulo niyan at the end of the show. Meron kaming, ang mga guest ko, meron silang favorite na Bisaya na word at i-explain namin yan. And then, tapos minsan gagawin nilang kanta, yung mga guest ko, yung mga singer, yung ibang mga Bisaya. Ayun. Thank you so much, Ma'am Job. Thank you. Ay, salamat kaayo, uy. Pwede din, padayon. Padayon. Moving forward, Oo. padayon. Padayon parang laban ka lang, patuloy ka lang. Or pahuway, pahinga. Pahuway, pahinga. Maraming mga Amping, mag-ingat. Daming magagandang Bisaya words na pwede natin i-share. And again, guys, we still have more questions. Just to remind you, we have our official hashtag for today, Kuan on One Media Kuan. And this is every Tuesday po yan, 6 p.m. Fresh new episodes every Tuesday. And do we still have more questions? Art ka doon? Oo, ganun talaga ito mag-ingat sa ibigan ko to si Nikki. Ay, okay na yung questions natin. Thank you. Sorry Nikki, po. yeah, we have a question Ay, sure, go ahead po. the entertainment editor of People's Journal, none other than Tito Eugene Asis. Nagtawag pa si Sir kay Itay? Ayan pa si Sir. Sorry. Maayong buntag. Maayong buntag kayo, Sir. Hindi ako Bisaya, pero Pero ang ganda ng words niya parang Bisaya, no? True. Anyway, kanina na nabanggit mo yung yung mga dream guest mo. Oo. Kanina pa yung parang nabanggit mo si Maris, Raka, tapos si Casey, si TJ. DJ Montero. Anyway, ba't hindi mo nabanggit yung kababayan mo si Manny Pacquiao Oo. at saka si Mami D? Sorry. Nawala ko sa sarili ko kanina. Sino ba ako ngayon? Si Mami D, gusto ko interviewin si Manny Pacquiao, si Sir Manny Ninong ko yun sa kasalin namin. And si Miss Jinky Pacquiao. Gusto ko interviewin po na ko ang dua ka twins, si Miss
Janet at Miss Jinky kay usag yun ang feeling nga kanang swilling kay sila permi. So yun ang gusto kong mga pangarap ko din na ma-interview na ako, sir. Oh, the Hamora sisters. Yes. Oh. So, makalimot ko. Salamat sa pag-remind, sir, ha? Oo. Okay, makuan namin, nalista namin. Okay. Tapos, ano ba, mayroon bang mga inputs din sa show? Yung mga, kung sino yung gusto mong ma-interview for the day, tapos yung mga topics, mga ganyan, and ano yung mga inputs mo? Yes. Thank you so much sa writer namin, head writer namin, na walang iba kundi si Precious. Ayan siya, ayan. Ayan sa likod si Precious, o yan. Siya, Bisaya din siya, and then siya, kami nagtutulungan dalawa, sinasabi niya sa akin yung kanyang pinagpuyatan, at ako naman, talagang, hindi naman pwede ako mag-bypass lang sa kanyang pinagpuyatan. Mag-usap din kami, at ako, tapos kung pwede ko mag-insert to Prex, sabi niya, sige, Ma'am Shemels. Tapos usap kami kung saan kami pa. Yung opening, parang ako ang nagkuhan nun, yung parang, nakalimutan ko yung opening ko. Basta yung opening ko, para ako ang nag-isip nun. At sinabi lang din sa akin ni Prex, go, Ma'am Shi. So, brainstorming kami. Sa kanya, brainstorming. Sa akin, storming lang. Kasi wala akong brain. Collaboration. Okay, thank you. Thank you, Melay, and congrats. Salamat kaayo, sir. Thank you. Thank you, Ita Eugene. We have a question. We have a phone-in question from Lionheart TV, Sila yung heart. courtesy of Richard Patlikawan. Yan. And Melay, ang question niya is, as a Bisaya, gaano ka-importante ang magkaroon ng talk show like this? Also, syempre, iba ang lengguwahe. Maliban doon, ano ang pagkakaiba ng iyong show sa regular talk shows na pinapanood na nakasanayan namin sa iyo? Okay. Gaano ka-importante sa akin itong pagkaroon ng show? Siyempre, sobrang pagka-importante kay trabaho man ito. Kahit anong trabaho na ibigay mo sa akin, talagang tatrabahuin ko sa ngalan ng aking pamilya. At talagang sobrang importante siya kasi ito yung magiging bread and butter mo para may mabuhay ka sa pamilya mo. Kahit naman talk show, kahit drama kung ano ibigay, basta sobrang importante talaga siya. And yung second question is, gaano Pinagkaiba. kamahal ang gasolina? Wala na kong alam sa Ano gasolina. ang pinagkaiba dito sa iyong regular talk show? Ang pinagkaiba nito, una-una pa lang is, siyempre ang lingwahe, Bisaya na. Pero kasi itong aking magandang buhay is, meron kaming tatlong different kinds of momshi na talagang perspective na mag-uusap sa ganito na topic. Ito naman, talagang ito, siyempre isa lang utak nito. Kalokohan pa ang utak nito. Hindi yung, parang ako, parang imamanage ko lang kung paano ang lalabas yung naturality, yung ating celebrity na Bisaya, kung paano niya malalabas at ang tawag niya yung meron siya ma-express at yung parang meron siya parang nakaraan ba yung nakaraan niya na mababalik niya ang kanyang nakaraan. Uy, ganito ang nangyari no. Yung maghahalukay, kumbaga. Maghahalukay. Di ba ang sarap i-reminisce yung past? Lalo na yung Yes. pagkasama mo kapwa mo Bisaya or parang kalaro mo lang din. So, yun ang pinakagusto namin makita dito sa celebrity na ito. And after that, kung tapos na naubos na namin Bisaya na celebrity, pwede din tayong pumunta sa ating mga Bisaya at heart. And then pwede din tayo sa mga, ano yan, yung mga Bisaya na mga Influencers, yes. Influencer. It's kasama na si Nikki. Hello, thank you so much. Yes. Very well said. Wow. Hi. We have a question from the entertainment editor of Bulgar, none other Ayan na. than Janice Navida. Hi, Melay. Hello I'm po. happy for you. May bago kang show. Salamat, Miss At pinahappy mo na rin kami sa mga sagot mo pa lang kanina. Salamat, Miss Janice. Pero parang seryoso ka bigla, Melay. Huwag ka matakot. Hindi kasi pag bulgar talagang mabubulgar ka. Hindi ka pwede talagang, hindi ka matakot talagang. Serious. Serious talaga to. Okay, mga pa-sweet lang yung questions ko, Melay. Kasi naitanong na yung mga intriguing yun. Tsaka meron namang one-on-one, charot. Pero ito muna, sa mga na-interview mo na mga Bisayang artista natin, sino yung pinakatumatak sa'yo at yung talagang gustong-gusto mong kausap? Siyempre, una na dyan, si Kim Cho, ang aking miga talaga. Si miga ko ba na, miga na gwapa, grabe talaga. Kasi may sinabi talaga siya dun eh. Na Ay, may Bisaya. inamin si Kim? Hindi ko sasabihin. Intriguing, no? Wala siyang inamin. Tinanong ko lang siya, pero apakaganda ng sagot niya doon. Doon sa question na yun, na talagang masasabi ka na,
napapalakpak ko na ko kahit walang show na naganap, kahit walang performance na naganap, pero napapalakpak ako dun sa sagot niya na grabe talaga, a very humble heart talaga si Miga ko. So, abangan nyo kasi siya ang first episode, sasagot niya doon about sa kuan. Tuesday, 6 p.m. So, hindi mo pwedeng i-share kahit yung question. Hindi ko pwedeng i-share question kay kanang ayoko namang magamit ko si Mika ko sa aking kuan dito sa aking promotion kay love na love ko man si Mika ko, pero abangan nyo lang kay marami kayong matutunan sa kanya, and pinaka-the best yung sagot nga niya doon na na-amaze ako sa kanya kasi ayun yung sobrang talaga akong happy kay Mika kasi alam mo talaga na meron talaga siyang good heart. Meron talaga siyang good heart. And pangalawa na grabe mamatay ako katawa no kanino kay Maymay. Grabe talagang pinag-usapan. Ewan ko lang kung may yung pinag-usapan namin. Eh parang hindi siya pang Maymay at pang Melay. So ba talaga, ewan ko lang makatawa talaga kayo. So sana ma-air yun kasi mga Bisaya naman hindi naman kami sensitive eh. Pero pag ma-air yun talagang ewan ko na talaga. Talagang waksak talaga siguro ang bakbak ng mga Bisaya kasi ko tatawa. Yun kay may grabe tawa. At siyempre kay Kukun, JM at kay Mariel. Kasi kumanta sila ng Bisaya. Kay JM at kay Mariel kasi, nanay ako kunwari na Mariel. Tapos naligaw si JM, tapos ginawa namin kanta. Unsa, unsa, gano'n-gano'n po, parang kami nag-JM. Nag-musical kami. Parang sa, asa tawag na? Impromptu. Impromptu. Sorry tayo. Impromptu. Parang impromptu. So, parang impromptu siya. And then, kay Bini Aya naman at kay Bini Colette, na, di ba sa Bini talaga tahimik lang sila, ay, umagang salamin. Doon, grabing daldal ng mga bibigoy. Dinilay, kapag ako nakatibigay, gano'n ako. Bisaya kayo. So, yan ang abangan nyo talaga sila. Natuwa ako sa kanila. Pero Melay, parang dream ko rin para sa'yo na ma-interview si Tita Annabel Rama. Yes, isa din pala si Miss Annabel, si Ma'am Annabel Rama kay sabi yan sa mga Bisaya natin na Mansa Manday, Mansa naman na day. So kung may interview mo si Tita ano yung mga sa tingin mo gusto mong itanong sa kanya? Siyempre, tanong ko sa kanya kung kamusta naman ang puso niya. Kasi ba? Hindi, kamusta ang puso niya? Kaya siyempre, bilang may asawa ba yan na kuan, di ba? Na mga gwapo, kamusta paano ba yung nilalaban ng mga pagsubok sa may mga asawa? So, hindi tayo pwede magtanong ng mga kuya na buwang. Madamay pa lang tayo sa mga tanong-tanong. Baka mga papagalitan tayo. Ma'am Annabel, ano na? So, okay na ako. Tanongin ka na pag ibig niya. Okay. So, kanino namang mga celebrity ka naging starstruck na gusto mo sanang may interview, pero medyo, natatakot ka, gano'n? At ito nga medyo nahiyan ako kay Ellen Adarna. Pero kasi kapag Bisaya ka kasi, hindi ka kasi matatakot. Kasi parang may something kami mga Bisaya ba na common ground ba na parang hindi kami mahiya sa isa't isa. Pag magsabi na kami ng, Day, parang pumasok na kami sa isang cubicle, nagagano na kami. So, siguro unang pag ganyan, pero pag mag-Bisaya namin, di talaga kami mahihiya. So, ang una po talaga si Ellen Adarna, kay gusto ko talaga yung pagka-Bisaya niya ba, yung talagang ambot, ang sobrang ganda kasi, di ba? Tapos, ambot lang dahil, nagdit ko anak niya dahil. Anak ba? So, gusto ko si Ellen na parang medyo, hindi ko alam kung ano, pero, kasi medyo kapag-kapag na yun. Ewan ko na lang dahil, pero pag Bisaya na, hindi ka na matakot yan. Meli, alam mo, pag pinapanood ka namin, parang sobrang full of energy ka, no? Pero pag sa bahay ba, ganyan ka rin? Like si Jason ba, na to-tolerate yung kadaldalan mo? Iba ako sa bahay. Talagang, hindi talaga ako magsasalita sa bahay. Pero na ako, sorry lang ito, actions na naman. Hindi, sa bahay mamadaldal din ako. Kaya minsan, siyempre, iniiwasan ko na magdaldal sa bahay kasi meron na akong mga minions eh. May ginawa akong minions na dalawa na sobrang daldal din. So, katatlo na kami nagdaldal. Alam mo, si Jason din niya kaya meron siyang man cave. Talagang, kailangan na muna niya magpahinga. Siguro isang araw, isang oras lang. Tapos pag after na, ay, hindi na niya kinakaya minsan. Minsan, nabamesa kayo ka, grabe ang anak mo. Ha? Anak mo lang? Anak mo rin yan Parang nagagano na siya talaga sa bakit. Talagang hindi na na-expect. Hindi kasi sa kanya magagaling yung daldal sa akin kasi. So,
Sa bahay naman is very ko. Pero surprisingly, minsan si Jason ang madaldal sa amin. Kasi hindi kasi kami ganun, nasa labas kami ni Jason, hindi kami mahilig mag-text, dito na ako, papasok na ako. Hindi kami mag-ganon. Parang pag uwi sa bahay, meron kami pag-uusapan ba, alam mo nangyari kayo na sa press? Nakita ko si Ray Valero. So parang sa kanya, alam mo. So parang may pag-usapan kami. So parang may mysterious pa rin. So, sabi ko, Sir Jenny, sige, pagkali ko sa akin si Juan ba? Ayun, may tanong naman sa akin si Ray Valero. I love you, I love you. Pero katagal ako naging Aerosmith na siya. So yun ang ano yun, madaldal ko sa bahay. Grabe ka, Mela. Talagang pinasasakit mo yung pakita. Okay, sige. Yung last question ko na lang. Kasi kanina pa sinasabi na parang paulit-ulit mo sinasabi na hindi ka maganda, ganyan. Yung parang ikaw yung nalalait sa sarili mo. Ano? Na parang ikaw yung nalalait sa sarili mo. O, kahit ba nung una, hindi mo na parang naisip o na-consider na, syempre pag sumisikat, magparetoke, magpa-enhance ng itsura. Ako talaga, inopera na talaga ako ni Dr. Vicky Bello. Na talaga yung mukha ko daw maging Christine Hermosa. Ang bastos nyo, tumawa kayo lahat. Inopera ko na, ilong daw, magkuhan ako ng ilong. Sobrang takot ko sa injection. Sobrang ko din takot sa mga ganyan-ganyan, baka anong ilagay sa ilong ko. At pinakatakot ko, baka hindi ako makahinga. So talagang, sabi ko, doktora, sorry doktora, hanggang sa, hindi ko naman din, actually, sinasabi ko lang na maganda, pero pag ako naman sa sarili ko sa salamin, nagandahan naman ako sa sarili. Sinachar-char ko naman, kasi syempre kasi naman ako sa sarili ko, naganda ako, pero baka naman sa inyo, hindi kayo nagandahan sa akin. So ayoko naman din na pangunahan yung mga utak ko. So, okay na ako sa mukha ko eh. Nung nakita ko pa ng sarili ko sa salamin ng bata pa ako, okay na ako. Hindi na ako para pa siguro yung mga pimples na lang, at saka yung mga skin na rejuvenating, yung kailangan ikuha ni Dr. Vicky, yung angel white niya. So, doon ako talaga nagpapagod sa whitening. Pero yung mga ilong, mga ngipin, nagpa-check up kasi ako sa JOC. Pag-check up ko sa JOC, sinabi pa, si Doc Juan pa talaga ha, si Doc Mark Steve pa talaga nag-check up ha. Pag-scan ng ngipin ko, nakagano na ngipin ko. Alam mo sinabi ni Doc, sabi niya, further more study. So naisip ko, mag-eskwela pa si Doc para sa ngipin ko. Hindi para mag-study si Doc. Hindi na ako, kasi daw 3 years na akong parang lugaw lang ng lugaw. Parang ayusin daw yung ngipin ko. Okay na ako bakit naman sa buko pa rin natin, alam ko kailan ang buhay natin, tapos ganun ka pa, tapos napaayos ka ng ngipin mo, okay na ako para makain ko pagkain ko. Ano dentist ka, ma'am? Si Doc Mark Steve, sabi niya, further more study. Kasi yung mga ngipin ko para kahit saan tumutubo. Tapos different sizes. May small, medium, large. So talagang okay na ako sa ngipin ko, nakakain pa man at saka. Pero Nikki, kaparehan ng ipin ni Melay si Madonna. Yes! Diba? Meron tingga. Pero ipin lang. Ano pinapakod yung puso ko na Swerte daw yun, Madonna. Correct. Salamat naman. Thank you, Sir Uy. At least talented naman si Mela. Alam din sa kalukuhan lagi. Alam sa kalukuhan. Thank you, Mela. Salamat kayo sa ating Bulgar. Janice, we are down to our last question. And that killer question will come from the entertainment editor of Abante, the jet setter June Lali. Siyempre, si Sir Jun, talagang galing pa yung Amerika. Sir Jun, andyan ka pa. Hindi ako galing Amerika. Europe ako galing. Last month yung Amerika. Wow! Sir Jun, salamat ba kaya andito ka? Hindi ko alam na Hindi, andyan ka pa. actually, itong tupay ko, nahirapan ako. Nagpatupay kasi ako. 30 minutes ako sa kotse. Pero kung hindi ko yung may papress ko, hindi na ako didiretso. Sir, salamat, Sir Jun. Kung financial, no, hindi nakaayo. June galing Europe yan. Hindi, local na. Kasi alam mo, hindi mo talaga ako mapapatupi. Umupo ako, mag-i-inquire na ako, nakita ko sa Facebook. Pagpupo ko sabi, sukatan kita. Tapos yung gumagawa, ginanong ka agad. Dinalit agad yung pag kaya lang napasubo ka na. Oo, nagbayad tuloy ako. Tatanong ko pa naman sana kung may tie-up ba o sponsorship. Sayang naman. Post ko na, napilitan ako magbayad. Anyways, yan. Kaya pa nagtapos. Makagawa kita ng eksena. Walang problema, sir. Sa'yo na. Nalungkot ako eh. Binanggit mo si Dr. Steve Martgan eh. Kukwento ko pa lang sana na panood ko na sobrang tuwan-tuwa ako. Kunento mo na yan eh. Oo. Throwback na yung sinabi mo. Yes, Kasi oo. sa isang guesting mo yan eh. Sinabi Yes, mo, tama. diba? Na ayaw mo siyang pahirapan kasi sinabi niya for further studies. Study talaga diba? siya.
Siyempre, doktor na yan, pa-eskwelahin mo pa ulit. Hanipin mo. Pero yun nga, alam mo, pag iba siguro yung nag-deliver, iba ang dating, no? Pero ikaw always nakakatawa. Anything na sinasabi mo, di ba? Yung iba, minsan offensive. Ikaw, wala akong narinig na may na-open sa pagbibiro mo. Pero may experience ka na ba na merong na-open? Oo! May na-offense. Anong ginawa? Oo. Parang nagalit, parang nagkuhan sa akin, nagalit. Ay! Doon sa Korea pala. Yung nag-shooting kami sa Korea, parang nag-shooting kami doon, tapos yung may-ari ng bahay, doon kami nag-shooting, may-ari ng bahay dumating. Tapos, siyempre, hindi ako mukhang artista eh. Sa kanya siguro paningin. Pero gano'n ang Koreana. Siya pinagbukin. Gano'n siya. So sabi ko, anyong. Ang alam ko ba na Korean words, anyong hasayo kamsamida, and basta yung dalawa lang, sabi niya, siya, parang nagalit na siya. Tumakbo pa yung mga kuwan, takbo sa slow motion, sabi ko, anyong hasayo. So, galit na siya ulit, hasigaw ko na! Kamsamida! So, sobrang siya nagalit kasi baka akala niloloko ko lang siya. Ako naman gusto ko lang magkuhan sa kanya. So, talagang sobrang nagalit talaga yun. Tapos kinausap pa talaga, tinuturok-turok pa ako. Pero naayos naman yun. Pero, at least, yung language, hindi mo pala alam yung language, no? So, hindi ka masaktan, no? So, sobrang galit na talaga yun. Pag labas-laway na ngayong lahat ng galit niya. Pero, hindi naman ako nasaktan kasi hindi ko naman ano sinasabi niya. Pero, talagang na-offense. Na-offense talaga yun. Kasi, syempre, sabi ko, ano nga sa'yo? Hindi naman siya nagbibiro. Kasi kamsabi na pa, sinabi ko, thank you. Parang gano'n. So, yun ang mga fun experience. At meron din dito, kinakalimutan ko lang kasi kinakalimutan ko lang din yung mga offensement ko eh. Oo, so parang baka meron din doon, limutan ko lang sila. Pero marami din yan magagalit sa akin, gumagulong pa nga ako din. So sorry lang ako, hindi naman ako yung para magagalit din, sorry lang ako, sorry. Pero etong nakakatuwa tong show mo. Kasi in 3 days, yung trailer, I saw the trailer, no? Naaliw ako. Naaliw ako kay Kim Chu. Actually, nagpunta nga ako sa psychiatrist after. Nagtataka ako, bakit ako tawa ng tawa? Alam mo, balak lang talaga kita kausapin para ibigay ko sa iyo yung bill ng psychiatrist. Kasi tawa ako ng tawa. Hindi ko naman intindihan. Lalo na yung sa inyo ni Kim Chu. Oo, kami ni Kim Chu. Nakakaloka. Salamat naman, Sir Chu. Oo. Pero yun nga, in 3 days, 4 million plus, di ba? Ngayon, ilang million na yung views ng trailer. Hindi ko pa natali, Sir. Ikaw din gumagawa. Kasama ba yan sa hosting job mo? Hindi naman yan. Sinasabi ito ng aking mga kuwan-kanistatan ko sa kuwan. Sinasabi ng mga 5 million na. 5 million views na ngayon. Salamat naman sa aking mga kuwan-lisens. Uy! Sila talaga pinire-replay lang nila yun. So parang talaga. Pero yun nga ang nakakaloka, like me, hindi ko naman talaga naiintindihan. Although, some words, because of Tita Annabelle. Oo, si Mama, nagkikita ko. Pero, although, hindi mo, alam mo yung itsura mo pala, yung the way, kayong dalawa ni si Kim Chu, bigay na bigay sa pakikipagkwentuhan, di ba? Oo. Yun nga, although hindi namin naiintindihan, ibang klase, di ba? Feeling ko, kahit yung mga hindi marunong ng Bisaya, they're gonna watch para lang maaliw, matawa, kumbaga makalimutan kahit sandali yung mga problema nila pag Tuesday. Salamat kay Sir John. And sana, kanang may matutunan din kayo na mga matutunan kayo na Bisaya ba? At may subtitle ito na Tagalog, Sir John. Kaya pala super advanced na take yun. Super taping na advance kami, magsisunto na kami kasi talagang ngayon pa lang sumakit na yung ulo ng mga magka-caption. Ay, mag-caption yung mag-subtitle. Kasi talagang din, ang bilis naman magsalita, ang bilis din magsalita ng Bisaya na mga guest ko. So talagang napagod yung mga hatuan namin. Ang bongga rin ng line-up ng mga guests mo. Pero meron bang tumanggi na? Actually, hindi tumanggi eh. Ang production na tumanggi sa TF. Wala tumanggi. Ito naka-line up talaga, sir. Ito nag-start talaga ito. Niloko ko lang kung gagawin ito. Ito naka-line up na talaga kasi para talagang isa-isa namin sa second part. So, willing kayo magbayad pag gusto mo? Hindi ko alam, sabi ko. Yes daw ang mga ideas. Yes daw. Kahit gano'ng kataas?
Siguro, sir. Per words na lang si 1.5 na lang per words. Kahit sa gano'n daw kataas, basta daw ba Bisaya, matuwa ang mga tao. Ang bongga. Sila ang buga, sir, kaya po. Di ako magamitin. Okay na kami daw sa mga pinsan ko na lang. 1.5 lang yun. Pero nakita ko rin, no? Yung video kung saan kinausap ka nila Mr. Direk Lauren, yung talagang wala kang idea or hindi drama lang yan na parang nagulat ka na it's about time na magkaroon ka na ng sariling talk show. Wala. Sinabihan ka nila. Wala kang idea. Wala talaga ko idea, sir. Lagi na lang. Kasi si Derek Lauren kasi kilala niya ako na reality show talaga ako. Kaya gano'n niya ako eh. Tapos, gano'n yun kasi, nung araw na yun, parang mayroon na akong hint na parang may gagawin daw na show. Pero hindi ko alam kung anong pataba. Akala ko kung ano daw na show, mga action show. Kanang ano yung, parang para bang extra challenge. So, umaasa ka ng may show talaga, pero hindi mo alam. Oo, kaya sinabi mo nila sa akin na may show anong tawag yan, i-propose, i-pitch. So ngayon, akala ko, baka extra challenge to kasi hindi naman pwedeng mag-hosting, may magandang buhay, man ako, may mga mamsi ako. Hindi pwede. Pero pagdating doon kay yung alaan ko, Bisaya show, sobra ako naigan yun kasi Bisaya show Siyempre talagang, parang saan ako talaga na born. So, napauo talaga ako sa show na ito. Wow, hindi ka pa na sweldo para So talagang sobra akong happy, sir. Yeah. So, eto every Tuesday, 6 p.m. tama? Opo, every Tuesday, 6 p.m. simulan sa July 2. So, hindi ito magbabago Hindi parang itatapon-tapon ka sa ilang kasi may naman kayong show, di ba? Hindi ito magbabago, sir. Kasi ito ay papalabas sa I Want TFC at sa YouTube channel ng ABS-CBN. Pero pangarap mo rin na magkaroon to ng free TV airing? Pangarap ko naman talaga, sir, kung saan ilagay. Sobrang pangarap kay sana naman ma-appreciate. Pero kung hindi naman makatulong sa anong tawag dyan, sa rating ng ating free TV, okay na kami dito, basta may sweldo. Wala kami problema, basta walang power sa sweldo. Paano pag kunyari sinabi sa Direk Lauren na, we're giving you a talk show but don't expect talent fee. Direk, parang isang kalokohan ito. Inaanak ni Derek Lauren ang anak ko na si Mela. So, hindi naman yan magagawa ng Derek. Kahit siguro 1.3 lang. Okay lang. From 1.5 to 1.3. Kasi di-discount sila May 200 discount. Hindi pa magkakaroon to ng subtitle ng Korean o sa dami mo pa sa Korean. Sure ba? Sa Korean, hindi ko pa alam kasi yung nagalit sa akin sa Korea baka ayaw niya magkasubscribe. Ang dami mong fans to. Namaya na tayo dyan, Sir Jun. Pero parang kuan lang to talaga, pang Pilipinas lang ito na kuan. Pero kung gusto nila, di magpasa kayo. Magalit yung nag-serve sa'yo, sir, o na waiter. Parang galit siya. Hindi naman niya ako pinagsilbi ha. Mamaya pa siguro siya mag-serve sa'yo. So, Tagalog talaga ang subtitle nito. Ito timing. Okay. Pero yun, Melanie, congratulations. I really like you. You know that, di ba? Yes, Sir Jun. Sobrang bait talaga. Sobrang kalalabas mo pa lang sa bahay ni Kuya. I really like you kasi lagi mo sinasabi dati na pinapanood mo kami. Yes, pinapanood ko sila nila si Alonzo. Grabe. And in fairness to you, since then, hindi ka nagbago. Never ka naging plastic, naging, basta napakatotoo mo, hindi katulad na itong candle na to. Pero yan, congratulations! Thank you kaayo so much, Sir Papapili mo Joe. kay Tita Annabelle yung Yes, ikaw. pangalan mo siya. Pero, handa na kayo sa ano. Malakpak! Ganun ko ako ng TF eh. So, pag-usapan na lang natin. We're really happy for you. Si Tita natutuwa sa iyo. Salamat kay Ma'am Annabelle. Thank you kaayo so And much. congrats with your new talk show. Yes. Salamat kay Sir John. Thank you. Thank you, Sir John. Congrats, Melan. Mga bigatin.